Magkano nga ba ang sweldo dito sa UK? Mas malaki ba? Worth it din ba? So, yan ang ating tatalakayin for today's video. And good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat. My name is Zai, and you're watching Hello guys! Welcome back to my channel. So, just disclaimer, ang information na ibibigay ko sa inyo ay base lamang sa aking experience at sa aking research at base lang din sa mga nakikita ko nung time na nag-a-apply ako ng trabaho dito sa UK. So, ano nga ba yung naging trabaho ko dito? So, yung una kong natanggap na trabaho is a call center agent sa isang call center company. Actually, medyo naguluhan ako sa description kasi ang sabi is collection. Well, to be honest with you guys, I do not have any collection experience. Most of my call center experience are customer service, and I actually started my customer service journey since 2007, and then up until 2015. Then from 2015 to 2021, back office naman yung trabaho ko in one of the company or in one of the US company located in the Philippines. And then after that, from 2021 to 2024 until I resigned, I was a QA. So under the same company. So, mahirap bang maghanap ng trabaho? Actually, kung hahanapin mo yung position mo sa Pilipinas, medyo mahirap kasi iba yung wordings nila, iba yung position na hiring sa kanila. So, katulad sa akin, my previous position is Senior Quality Assurance Administrator. So, pag hinanap mo siya sa LinkedIn, sa Reed, sa CV Library, so any job website, lahat ng lahat ng quality assurance position is more of the technical part. Yung tipong sa makina, mga ganyan. Tapos yung mga administrator work naman, more on paperworks. Tapos more on parang receptionist area ka, ganon. Tapos madami yung mga tasks mo. I've been looking for a job after 2 months nung dumating ako dito sa UK at sobrang dami kong in-applyan. May mga tumatawag, tapos yung iba, tumatawag sila tapos tinatanong kung may driver's license ka at kung nagda-drive ka kasi yung location nila is not that accessible sa public transportation or kung meron mang public transportation, madaming sakay. Halimbawa, from my house tapos yung mga company na ina-applyan ko could take me medyo 1 hour to 1.5 up to 2 hours. Tapos yung sasakyan mo is madaming transportation. Kumbaga, magbabas ka, magta-train ka, tapos magbabas ka, tapos maglalakad ka, mga ganon. Madaming putol. So, hindi siya isang straight na transportation. So, kaya tinatanong nila kung nagda-drive kasi nga, they would like to consider your current situation at saka yung layo mo. Which is very generous, no? Kasi sa Pilipinas, tatanungin ka pag na-accept ka or nag-apply ka ng trabaho, tatanungin ka, kaya nyo ba mag-commute? Siyempre, ikaw, since naghahanap ka ng trabaho, sabihin mo, oo, kahit medyo mahirap, medyo difficult, kasi may other ways naman para makarating ka. Pwede ka mag-angkas, what else? Mag-grab or commute, ganon. Pero dito kasi, very, masasabi ko na very, in a way, caring. Kasi, syempre, para sa kanila, baka malate ka. Tapos, para sa iyo, pag nalate ka, syempre, saka yung layo, sayang yung oras mo. So, mga ganon. So, ang dami-dami kong in-applyan. So, kaya nakita ko na yung mga ranges ng pasweldo dito, lalo sa mga call center, kasi yun talaga yung tinarget ko, kasi nga, since hindi ako makahanap ng related sa previous work ko, so, nag-try ako ng ibang work na related pa rin sa previous experience ko, which is call center. So,
yung mga nakikita ko yung mga nakikita ko na call center companies or call center or customer service position, yung range na nakikita ko is this is per annum or annually. Wala akong nakikitang per day. So, yung nakikita kong presyo is from 22,000 pounds. Pinakamataas na nakita ko is 27,000 pounds. So, hulaan nyo na lang kung nasan ako doon. Basta ganun yung range. Tapos, yung description, more of customer service, ganyan. Pero itong trabaho ko na to, yung na-accept ko, medyo naguguluhan kasi ako sa description niya. So, sabi collection nga, di ba? Collection. So, in my perception, collection is like, calling customers, accepting call from the customer, tapos magbabayad lang or magpe-payment arrangement. Hindi pala. So, medyo difficult siya. In a way, ibang-iba yung call center sa Pilipinas sa call center dito. So, i-discuss ko na din sa inyo. So, ganito yung mga pangyayari nung nasa call center ako, nung nagtitraining na ako. So, syempre, pag-aaralan mo yung account mo. Yung mga payment arrangement nila, which is madali lang naman, yung mga payment arrangement like clearing the past due, tapos kung hindi kayang bayaran yung past due amount niya, kung magkano lang yung kaya. Very caring naman. Medyo na culture shock lang ako, guys. Kasi kailangan mong magtanong ng mga financial, the income and expenditure ng customer mo. Meaning, you have to ask them how much are they making. Tapos, itatanong mo yung mga bayaran nila. Diba sa Pilipinas, parang yung budgeting, ikaw yung magbabudget for them. Kasi, nasanay tayo or nasanay ako in my personal life na ako yung nagbabudget. Alam ko kung magkano yung pumapasok, alam ko yung dapat kong ilabas, kung magkano yung mga priority bills like the housing loan, the electricity, the food, the water, cat's food, all of it. Alam ko at nakabudget siya. Dito kasi, hindi ko alam kung bakit kailangan namin tanongin yung income ni customer. Well, though in-explain naman siya sa amin during the training na reason is para malaman natin kung meron pang disposable income si customer if kaya namang bayaran yung arrears or past due payment. Which is, diba, kung ako yung customer at tatawag ako sa inyo or sa any company, I know already how much I can afford. So, if I call you to make a payment, bakit kailangan niyo pa akong tanongin kung up-to-date ba yung priority bills ko? Kung pag nagbayad ba ako ng ganitong amount, maapektuhan ba yung mga dapat kong bayaran, especially the priority bills? Which is okay. Pero syempre, kailangan nating mag-adjust, diba? Kasi nga, iba yung culture dito, iba yung culture sa Pilipinas. So, yun yung mga shocking experience ko na ibang-iba sa Pinas. Kung iisipin nyo na mahirap yung call center sa Pilipinas, ay guys, parang mas mahirap dito sa UK. Kasi, kailangan, hindi ko ma-explain, basta kailangan mong pag-aralan yung financial situation ni customer para mabigyan mo siya ng right options or payment option. Sa Manila kasi, when I have my call center experience, usually customer service siya. So, pag tumawag si customer, sasabihin nila kung anong gusto nila mangyari, anong gusto nila malaman about the account. And you will tell them about the account. I-remind mo lang sila about the late fees, yung kung may late fee ba, yung negative reportings to the credit, mga ganyan. Mga ganun lang. Pero dito kasi, dito sa call center company na to kailangan mo magtanong. Kailangan mo talagang dig deeper sa financial situation ni customer. Well, anyways, so ganun nga. So, ito yung range ng
call center dito sa UK. So, if you would like, pwede ka naman mag-apply. Hindi ko alam kung pare-pareha sila kasi this is my first experience sa UK na na-culture shock ako. Hindi ko alam kung same sila ng other company. Well, that's for you guys to find out. And if you like this video and you think that this is informative, please give it a thumbs up. And if you have questions, feel free to message me. I will be putting my page link down the description box. And you can also always put your comment and I'll get back to you as soon as I can. Thank you so much for watching. Paalam!